Bakit daw dating daan pa rin sinusunod? Nandiyan naman daw si Jesus. Si Jesus nga yun, di ba? Sapagkat ay kanyang gawa. Nilalag kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Na inihanda ng una, di dati na yun, una pa na siyang dapat lakaran. Yung daan na yun na inihanda ng una, yun nga inihanda ng Diyos nung una, yung dati. Doon tayo lalakad. Saka po dagdagan ko daw natin, ang tanong niya kasi, bakit kailangan pa daw ng dating daan? Andiyan naman si Jesus. Si Jesus nga yung daan eh. Sa Juan 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan." Siya pala yung dating daan. Di ba? Binasa mo? Siya yung dati kasi inihanda nung una. Siya yung dati? May nauna pa doon? Oo. Nauna pa sa libutan si Jesus eh. May nauna pa ba kay Inihanda ng Diyos Kristo? Siya pala yung dating daan. Pinaghihiwalay ng kapatid eh. Isa lang pala yan. Paano po, ano po yung sinasabi naman na bagong daan? Ayun po yung ano niya, may follow-up dito. Si Pinagising. Ano po yung sinasabi naman ng iba na bagong daan? Kapatid na Sentinel, Brother Green, Brother. Basahin mo yung bagong daan. Sa Korinto yun. Yun po ba yung daang bago? Nakita mo na? Anong talata? Sa Ebreo po. I-check na natin. Sa Gis 20 ng Ebreo. Yan nga yun. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makatwid bagay sa kanyang laman. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin. Sino ba yung itinalaga sa atin, kapatid na ano? May talata nun eh, nasa unang Juan yata yun. Itinalaga sa atin eh. Nakasulat yun si Kristo eh, no? Pero dito sa talatang 20, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin. So, yung daang bago at buhay na itatalaga yun. Si Kristo nga yan eh. Sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman. O, si Kristo talaga. Diba? Yung daang bago at buhay na itinalaga sa atin, si Kristo. Pero sa papaanong paraan siya naging daan? Sa pamamagitan ng kanyang laman. Diba? So, ibig sabihin sa isang madaling maunawaan, yung ginawang halimbawa, pag ipinakitang halimbawa ng Panginoong Hesukristo nung siya'y nasa laman, yun ang kukopyahin natin eh. Yun ang magiging lakad natin. No? Kung papaano ng inyong tinanggap si Kristo Jesus, magsilakad kayong ganun sa Kanya. So, si Kristo, daan lalakaran natin. Alin ang lalakaran natin? Yung halimbawang iniwan nung siya'y magkatawang tao sa pamamagitan ang wika ng kanyang laman. Yun yung daang bago. No? Kasi merong unang daan eh. Yung bayan ng Diyos, alin? Yung pinangasiwaan ni Moises. May unang nilalakaran ng ano eh. No? Pero hindi yun yung dating daan na nilakaran ni Moises. Babasahin ngayon natin ang 6:16 ng Eremias. At tingnan dito ha.
Ganito ang sabi ng Panginoon. Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo doon at kayo'y makakasumpong ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ipapansin lang natin ito, kapatid na Ilipin, kapatid na Sentinel, ano? Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga, nakita mo yun, mga daan. Marami po. Ibig sabihin, Mga. hindi ito tumutukoy sa bansang Israel. Kasi ang Israel isa lang eh. Kung meron man silang sinusunod na patakaran o daan din, isa lang yun eh. Iisa lang ang bansang sa Diyos nung una, ang bayang Israel. Pero itong sinasabi rito, magsitayo kayo sa mga daan. So marami, no? Kata mo? At magsitingin kayo. At ipagtanong ninyo ang mga dating landas. Noon, hindi mo ipagtatanong ang bayan ng Diyos. Israel lang naman yun eh. Wala kang ipagtatanong eh. Di ba? Pero ito, may sinasabi na ipagtatanong ang dating landas. Yan. Kung saan nandoon ang mabuting daan. At magsilakad kayo roon. Pag nagsilakad kayo roon sa mabuting daan, sa dating landas o sa dating daan, makakasumpong kayo ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Kay nino ba matutupad yan, yung pagkasumpong ng kapahingahan ng kaluluwa? Basa tayo, no? Mateo. Mateo. 28. Magsiparito sa akin. Ayun, no? Magsiparito sa akin. Kayong lahat na nagpapagal at nabibigat ang lubha. At kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. No? So, babalik tayo sa Jeremias 16:16, ano? Para di tayo mawala. Si Kristo pala tinutukoy doon. Oo. Pahingahan ng kaluluwa. Babalikan natin, ano? Ayan. Magsilakad kayo doon. So, nasa paglakad, doon sa mabuting daan at dating landas, na doon sa paglakad dyan, sa dating daan na yan, yung kapahingahan ng kaluluwa, na handun sa paglakad sa dating landas, mabuting daan, o sa dating daan. Nakita natin sa Mateo, yung kasusumpungan mo ng kaluluwa, na kay Kristo yun eh. No? Kaya nga, doon sa sinasabi natin kanina, yung, anong talata yung kapatid na Ilipin, yung kung papaano ninyong tinanggap si Kristo, magsilakad kayong gayon sa Kanya. Colossus po, 2:6. Colossus 2:6. Ayan. Kung paano nga ninyong tinanggap si Kristo, Jesus na Panginoon, magsilakad kayong gayon sa Kanya. O si Kristo talaga yung lalakaran. Siya yung dating daan na sinasabi sa Jeremias 16:16. Ngayon, siya yung tinasabi rin ni Pablo na bagong daan sa unang Korinto. Sa Ebreo. No? Teka muna, kapatid na Bruno. Sabi mo kanina si Kristo dating daan sa Jeremias 16:16. Bakit sabi mo si Kristo bagong daan sa Korinto? Paano yun? Mabalikan natin yung 16:16. Jeremias 6 at 16. Sabi diyan,
ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan, magsitingin kayo. At ipagtanungin niyo ang mga dating landas kung saan nandun ang mabubuting daan at magsilakad kayo roon. At kayo'y makakasumpong ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Itong statement na to sa Jeremias, ito ay hula. At hula ito na mangyayari sa mga bansa, hindi ito sa Israel. Kasi si Jeremias ay propeta sa mga bansa. Diba? Kung babasahin natin yung 1:5. Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, pinapagimbanal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. So, yung mga sinasabi ni Jeremias, no, is a prophetic pronouncement na mangyayari doon sa mga bansa. Kaya nung sabihin ni Jeremias sa 6:16, magsitanong kayo, magsitingin kayo, pagtanong ninyo yung dating daan, hula yun. Na ang katuparan ay manggagaling sa mga huling araw. Babasa tayo ng Jeremias pa rin 30:19. Ito ang ating mababasa, no? At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nagsasaya. Akin ding pararamihin sila at sila hindi magiging kaunti. Akin din namang luluwalhatiin sila at hindi sila magiging maliit. 20. Ang kanilang mga anak naman ay magiging gaya ng una at ang kanilang kapisanan ay matatatag sa harap ko at aking parurusahan yaong lahat na nagsisipagati sa kanila. Diretso ko na sa sa dulo, ha, para di tayo magtagal. 24. Ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi mapaparam hanggang sa maisagawa at hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso sa mga huling araw ay inyong mauunawa. So, hula ito na mangyayari na may lilitaw na bayan sa mga hentil. No? Kaya ito, yung sinabi ni Jeremias sa 6:16, hula yun na mangyayari sa mga huling araw sa mga hentil. No? Na ang lalakaran nitong mga hinuhulaan nito na sa kanila magmumula ang pagpapasalamat ay yung dating daan. Ngayon, dating daan ang lalakaran nito. Pagdating naman ngayon sa Korinto, sinabi ni Pablo na doon ang wika sa Hebreo, balikan natin, 10:20. Yan. Sa pamamagitan ang wikan ng daang bago na kanyang itinalaga, sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman, daang bago yon sa sinasabi ni Pablo nung isulat niya. No? Noong isulat niya magsulat siya sa mga taga-Korinto. Na yung daang bago, yun nga ang ating Panginoong Hesukristo nung sabihin niya sa time ng kanyang pagsulat sa Korinto. Pero yung hula na mangyayari sa 6:16 ng Jeremias, mangyayari yun sa mga huling araw, sa bayan na lilikain ng Diyos sa mga hentil. So anong ibig sabihin? Halimbawa, ang paglitaw ng bayan ng Diyos sa mga hentil ay nangyari lumabas halimbawa year 2000. So, yung daang bago na sinasabi ni Pablo is 2,000 years older. Tsaka lumitaw yung bayan ng Diyos sa hentil. Ngayon, kung 2,000 years older na, yung daang bagong sinabi ni Pablo, lalabas dati na yun kasi 2,000 years older na. Kailan bago yung daang bago na yun? Nung isulat ni Pablo. Oo, Nakukuha sa ngayon mo? dati na kasi 2,000 years Ngayon, ago na nakalipas Oo, nung first century Christian, daang bago yun. Pero ngayon tayo, 2024 na, no? 2023.
Eh dati na yun, hindi mo pwede sabihin bago yun, eh first century era pa yun, 2023 na years nang nakakalipas eh. No? Kaya hindi conflict yun. Kailan bago yun? Nung isulat ni Pablo sa Corinto, bago. Pero tayo naman na tumitingin, dati na yun. Ako mo, kapatid na Yung magsasabi ng dati, yung nasa huling araw, kasi sabi sa Jeremias, sa huling araw, iyong mauunawa. Iday 2,000 years ago na nakalipas, nung panahon na si Pablo bago, pag ngayon mo sabihin sa huling araw ka, dati na yun. Dating Oo. daan. Dati na yon. Kaya noong lumakad sila, kasi you have to remember, sinabi na natin ng una, kapatid na sentinel, no? Sinabi na natin ng una. Meron silang unang nilalakaran. Yun nga yung mga kautusan ni Moises. Eh, doon sa paglakad nila sa kautusan ni Moises, naglitaw ngayon ang Diyos ng daang bago. 'Di ba? So, yung paglakad ngayon na ginagawa ng mga Hudyo from Moses, nalipat sila sa daang bago kay Kristo. So, bago 'yon sa panahon nila. Pero yung bago sa panahon nila, lumipas na ang mahigit 2,000 taon, andito na lang sa panahon natin ngayon, yung bago sa kanila, luma na ngayon yung sa atin. O, kaya hindi conflict yan, ano? Ayun. So, samantala, mga kapatid, may nagre-request, ano? Papaakyatin natin. Okay pa ba sa inyo? Meron pa tayong mga ilang pang minuto. Sige, kahit isang, ano pa. Sige, Isang- paakyatin natin. Sali lang, oh. Paakyatin natin siya. Matagal nang nag-request sa baba, ano? Hindi paakyatin natin. Po. Magandang gabi, Maria. Ayan. Ano Tatlong po ang tanong topic dito? Random. Pwede ka nang magtanong tatlo. Ano Sige. po ang dinidiscuss nitong si Bruno Mads? Hindi siya ito tanong mo, Maria. Ano po ang pinaglalaban ni Bruno Mads? Pause. Hindi po, ano siya, tinalakay lang kaganina yung tungkol sa dating daan. Meron kasing nagtanong, Maria, ano, tungkol sa daan. Kaya na-discuss. Di Sige. ba pangalan niya ng programa nyo? Opo, sa television. Ay, so inangkin nyo na rin po yan? Na kayo po yung bagong daan na yan? Or dating daan na yan? Tanong ba yan, Maria? Tanong? Opo. Na-discuss na ni ano. O na, na-discuss na eh. Hindi ka ba nakinig kaganina? Wala pa kaganina. Ang tanong ko lang po ay inaangkin niyo po ba na kayo ang lumang daan, ang dating daan? Sige, pasagutin natin. Hintay ka lang, Maria. Sige, kapatid na bro. Ano ang tanong niya, kapatid na Elipin? Kung inaangkin daw ba natin ang dating daan? Kung inaangkin natin ang dating daan. Opo. I-discuss natin kanina kung sino yung pinatuparan ng sinasabing dating daan, ano, ang ating Panginoong Hesukristo. No? So, ang Panginoong Hesukristo yung sinasabing dating daan na lalakaran Ngayon, kung papalitan ko yung word, kapatid na Ilipin, papalitan ko yung word na dating daan, papalitan ko ng Panginoong Hesukristo yung dating daan. So, ang magiging tanong is, inaangkin nyo ba ang Panginoong Hesukristo? Diba ganun ang lalabas? Opo, So sino precisely. naman po kung ang Kristo po ang dating Ngayon, daan? Sino po ang ito- bagong daan? Saglit lang, Ito po. Maria, saglit lang. Sige, tuloy, kapatid na bro. Ngayon, eto naman ang sagot. Kung papalitan lang natin yung by substitution, yung dating daan, papalitan natin ng Panginoong Hesukristo. Ang magiging tanong, inaangkin nyo ba ang Panginoong Hesukristo? No? Ang sagot,
hindi natin kailanman inaangkin ng Panginoong Hesukristo. Alam mo kung bakit? Bakit po, kapatid? Talagang atin yun eh. Ang inaangkin kasi yung hindi atin eh. Amen. Ganun pala. Amin yun eh. Hindi namin kailangan angkinin. Bahagi na kami nun. Katawan na kami ni Kristo eh. So hindi na, ang nag-aangkin yung hindi ka bahagi nung kay Kristo talaga. Okay. Kung kayo po ang dating daan, ano naman po ang bagong daan? Oh, yung bagong daan, yun yung ipinangaral way back 2,000 years ago. Bago yun way back 2,000 years ago. Pero yung bago way back 2,000 years ago, kung ngayon mo siya titingnan, dati na yun. Kasi ngayon naman may lumitaw mga bago. Mga nagpapakilalang Kristo, mga merong lilitaw, mga bula ang propeta na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Yun naman ang bago ngayon. So ano po ang Diba? nauna, ang Kaya bagong para- daan o ang dating daan? O naunang lumitaw yung nasa Korintong bago. Tapos tsaka lumitaw naman yung hula sa mga hentil na lalakad doon sa dati. Kasi may lumitaw na sa kasabayan nila na mga bago naman na sisilitaw ng mga bula ang Kristo na magpapakilala ang wika, ako ang Kristo, ililigaw ang marami. Naku, parang nakakalito po yung doktrina ninyo na yan. Hindi naman Wala. nakakalito kapatid na Maria Clara kasi hindi naman ako nalilito ng pagsagot. Kasi sabi nyo, ang dating daan, yun si Kristo. So, may bago na palang daan. So, hindi na pala si Kristo ngayon ang walang tamang may bago na daan. palang daan. Walang may bago na palang daan, walang ganung termino kami. Yung bago noon si Kristo 'yon. Yung dati ngayon si Kristo pa rin 'yun. Same. Siya ang kahapon, ngayon, at bukas. May pangatlong tanong ka pa, Maria? Pangatlo mo na yan. Sige. Meron na Naku, kami ang sabi po 1 ng minute. Iglesia ni Kristo, sila po ang tamang daan. Ano na 'yun, karapatan naman nilang magsabi ng ganun. Wala naman tayong ano. Pero sabi nga ni kapatid na Eli, to say is one thing, to prove is another thing. Ganun yun. Kasi ang programa nyo, ang dating daan, sila naman, ang tamang daan. O, saan ba talaga ang tama? Sino ba talaga anong Ay, daan ba talaga? Di ganito ang gawin natin. No? Ganito ang gawin natin. Kapatid na ano. Anong klaseng tama ba yan, kapatid na Maria? Ano yun, bro? Ay, ewan ko, kayo nitong Iglesia ni Cristo ang nag-claim. Sabi nyo, ang dating daan ng programa nyo, gumawa naman sila ng programa nila, ang tamang daan. O, sino ba talaga? Anong daan? Ano ba yung, bakit? Sila, bro. Kaninong daan ba talaga ang tama? De, Sila yung ano, Hindi, kapatid na- sila yung kapatid na tinamaang Eli. daan. Tinamaan. Ganito ang gawin natin. Baka may nakikinig dyan na INC, ano? Yan. Yung dating daan natin, may batayan tayo. 6:16 ng Jeremias. Pinapakita naman sa TV, no? Di pakita nila kung mababasa naman nila yung tamang daan. Yo. Yan Diba? ang maganda. Tayo, hindi tayo magkapaliwanag. Babagay natin talata 6:16, nandiyan nakaletra, dating daan. May talata ba? Sila, Talata eh. sila, magpakita sila, nakalagay. Hindi na Maghanap. ipapaliwanag kasi magbigay ka man ng verse, ipapaliwanag mo pa, di sa paliwanag mo pinalabas yung yung tamang daan. Pero yung talata mismo, bigay mo, nakalagay tamang daan. May babasahin ako, bro, sa comment. Tamang daan patungo sa impyerno. Naku, saglit lang at tunduin ko si Painkiller. Comment sa ano yun, comment sa baba yun. Kapatid na Maria, salamat sa oras mo. Salamat. Welcome ka lagi dito sa live namin. Napakaganda nung pinapalawag ni Brother Bruno, no? Yung Jeremias 19:24, sa huling araw ay yung mauunawa. Kapag sa huling araw magsasabi, 2,000 years ago, dati na. Sabi nga sa Jeremias,
dating daan. Mm. Ihula yun eh. Opo. Hindi naman hula eh. Doon mismo lilitaw sa Oo. kung kan hinula, doon lilitaw. Sa huling araw lilitaw. Ako kapatid na Sentinel, ano, ito mas malinaw. Ito mas malinaw. No? Noong panahon ni Pablo, tawag daang bago. Bakit? Meron na silang nilalakarang una, mga Hudyo sila, tagasunod ni Moises eh. 'Di ba? Parang sa madaling salita, parang sinasabi ni Pablo, wag na kayo dyan dumaan, eto na bago. Dito kayo dumaan. Di daang bago. 'Di ba? Ngayon, pagdating sa atin, hindi mo pwedeng sabihin bago yung daang bago. Hindi mo pwedeng sabihin bago 'yon sa panahon natin. Alam mo kung bakit? Kasi ang bago dito sa panahon natin, yung mga nagsilitaw na bula ang Kristo. Yun ang bago eh. Oo, Yung mga nagpakilalang silitawan. Kristo, magsisilitaw ang bula ang Kristo. Yun ang bago ngayon. Kaya hindi mo po pwedeng hanapin yung bagong Kristo ngayon. Magkakamali ka, bulaan ka, babagsak. Ang kailangan mong hanapin Kristo, yung dati na itinuro ng mga apostol. Pag ang hinanap mong Kristo ay yung bagong ngayon, bula ang Kristo ang makikita mo. Kasi sila ang mga bagong sulpot ngayon. Oo. Nasa Isaiah 56:11 yan ba? Basahin natin. Sige. Basahin natin. Sumundot ng isang talata si kapatid na Aldrin eh. Abang hinahanap yung talata, nandiyan ba yung gitara mo, Brad Sentinel? Habang binabasa ko, pwede ka nang magalit dyan. Ito muna yung talata. Sige. Basahin Ito muna yung talata. Yan. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay ang mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan. Ay, bababata po muna ako. Thank you. Thank you po. Bawat Thank you, isa sa Maria. kanyang pakinabang. Ayan, no? Nagkaroon Kakanta sila pa ng kita, sariling Maria. daan.